Yan mga boss, good morning. Ganito nga pala guys, bubuhin natin yung FCR na naputulan ng crankshaft. Naputol dito yun. Yan, brand new yan guys. Crankshaft ng Yamaha. Tapos pang bagong modelo yan. Ngayon, dahil bagong modelo yan, o diba? Which jet ski? Wait, just a moment. Ay mga boss, pasensya na. Medyo na-disturbo tayo ng isa nating kasama dahil hindi nila natatanggal yung nandito sa puwit. Yan. Sa puwit ng crankshaft. Doon sa isang jet ski. Ngayon guys, dito na tayo sa bearing. Ito nga pala yung mga lumang piston. Ayan. May pagkakaiba siya sa bagong modelo. Ayan. Kailangan natin dyan ng tapos pagka nagkakabit din ng bearing, iba ang bearing nito. Ayan. Yung lumang modelo medyo nasa gitna yung medyo nasa loob yung lock. Ayan, ito naman ang bagong modelo nasa gilid, nasa dulo mismo. Ganito na pakita natin. Ginamitan natin ang color blue na connecting rod bearing. Ayan. Nakita nyo yan na nasa dulo yan. Yan ang mga bagong modelong connecting rod. Ganyan. So guys, salpak natin yan. Yan, tapos maglalagay tayo ng piston. Tapos naglagay ng piston guys, kung nasaan ito. Yan. Ito rin ang katapat niyan. Ito. Ganito tapos ito ayos. Tapos ito naman yung lock ng piston pin.
susundutin nyo ng maliit na bagay. Ayan, pasok na pasok siya guys. Ayan. Okay. Yan, nakaisa na tayo guys. Lalagyan natin ang piston ring. Sukatin ko muna dun sa slip kung parehas ang maganda. Yan. Ayos guys, ayos. Yung iba, may mga naglalapat ng piston ring kung ano-anong mga ipinapakita sa videos. Kahit anong pagkakalagay niyan guys, basta't wag lamang silang magtapatan, pwede yan. Nasa diskarte na lang din yan ng mekaniko. Kaya nga pala, ito nasa ibabaw yan, yung tatak na ganyan. Tapos makikita nyo naman, kapag nasa ibabaw yan ay pare-parehas yan. Ayan nandito rin yung color yellow. Tapos ito yung compression ring. Tama yan. Nasa ibabaw ang marka nyan. Yan. Maglalagay na tayo ng piston. Mga jet ski guys, piston muna bago ang crankshaft. Yan dahil bago ang connecting rod bearing, piston ring, kahit saan natin yan dyan isang pack yan. Hindi magbabago ang direksyon yan. Ano ba yun? Oil ring, nasaan ka na? Ayan. Yung dugtungan ng oil ring. Dito naman secondary ring. Dito naman compression ring. Ganyan ako guys mag set up kahit anong sasakyan, jet ski. Mga makinang D4 hanggang D12, W16, W12, parehas lang ang setup ko ng piston ring. Ang iba, mali daw yan. Utak lang nila ang mali, hindi yung setup. Yan yun.
matagal na rin tayong nag-set up ng piston ring na ganyan talaga ang pagkaka-set up natin. Ayan. Ayan guys, yung mark na yan, dito yan sa unahan. Ayan. Okay, nakaisa na tayo. Ayun. Yan, pang-apat. Model na piston. Yan. Ngayon ito na siya. Ito yung lumang crankshaft na naputol. Ayan. Ngayon, tatanggalin natin ang magneto dahil papalitan natin yan ng bago. Ito lang ang kailangan natin sa kayong one-way clutch ng starter. Ngayon guys, ito yung output shaft. Ayan. Tinanggal muna natin para mahugot natin ang magneto. Ngayon, ginamitan din natin ng cooler dahil napakatigas niyan. Hindi natin yan basta-basta mahugot na ganito. Ipupuller mo talaga siya. Ayan guys. Itong magnetong ito, titingnan nyo. Ayan o. Pud-pud na yan. Pud-pud na siya. Ayan o. Ubus na. Palit ito guys. Ito lang ang kailangan natin. Palit ng buong magneto. Ito lang yung matitira sa atin dyan. Ito, saka itong clutch housing, saka clutch or one-way clutch. Ayan, ganyan siya guys. Tapos kapag pinihit mo dun ito, wala. Free, lock. Free, lock. Ayan. Tapos meron siya dito yung wood. Nga pala, ang pangtanggal natin ito, meron tayong ginamit na pangbira. Ayan. Ito, shaft ito ng jet pump ng Super Jet 700cc. Saktong-sakto siya para dyan. Tigas na wood drop niya.
Lagay na tayo ng crankshaft. Nga pala, kung maglalagay kayo ng bearing, tapos galing sa machine shop ang inyong jet ski, titingnan nyo, mayroon siyang jet, oil jet na maliit. Kagaya niyan. Check upin nyo yung oil jet dyan, dahil minsan nahuhulog yan guys kapag galing sa machine shop. Tapos kapag wala yun, malakas ang pressure na lalabas dyan at magwa-warning kayo ng low oil pressure. Pag nag-low oil pressure guys, alam mo na yan. Alam nyo na ibig sabihin nun. Masisira ang makina at mawawala ng pwersa ang makina. Tingnan nyo palaging nasa unahan. Minsan din kapag nagpa-machine shop kayo ng connecting rod o nagpapalit kayo ng connecting rod, ang machine shop nababaliktad ang connecting rod, napupunta dito ang ganito. Yung lock naman napupunta dito, hindi doon. Kaya kailangan kapag jet ski, medyo masilan kayo pag kayo nag-refill. Dahil walang pakialam ang machine shop niyan guys. Salpak lang yan sila ng salpak. Palapat lang muna.
iikutin natin ang makina. Yan. Yan, subukan natin ikutin. Umalga siya. Okay. Ilog natin. Guys, maghihigpit tayo. Yes. Yan, i-double check natin para sigurado. Ang sunod, ito. Halagyan nyo nilang, uy, nahulog. Ang uring. Halagyan nyo siya dyan ng saktong uring lang. Nandun kasi yung guide, ang tigas. Kapag hinugot ko yun, yung persahan, masisira. Kaya yung uring lang ang nilagay natin dyan. Taba ng ating silicone. Pinuutol kasi yung dulo. Pangit ng pagkakalagay natin ng silicone, guys. Mataba. Baka punahin tayo nito ng mga master. Nakakahiya.
tingnan nyo ha, lahat ng bearing kompleto. Tapos ang alignment ng ring. Yan mga boss, kung anong higpit nyo dun sa connecting rod, ayan, ganon din dito dahil maliit yan guys, hindi siya malaki. Kung anong higpit nyo dun, parehas lang ang higpit sa main bearing. Higpitan na natin yung crankshaft or main bearing. Teka, maiksi yung ating yan, tuloy na natin ang paghigpit. Palapatin muna natin. Higpit nyo sa connecting rod bearing, parehas lang sa ito. Tapos ang block nito pang year 2000 or 2002 ganyan, or hindi, siguro mga 2007, pang year 2007. Tapos ang panglamang loob ay pang 2025, 2026 na jet ski. Guys, nabuo na natin yung block ng old model na block, tapos pang 2025, 2026 model na
pang loob. Ngayon, ito rin papalitan din natin. Ayan. Dahil ito may tumama dyan. Ayan, oh. Wala kasing ilaw ang camera natin, guys. Tapos ito may damage din yan. Ayan. Dito, once na may sira yan, guys, palitan nyo. Ito yung stator, yung magneto. Alam niyo ba kung bakit? Dito walang awa sila kung gumamit ng jet ski. Ayan. At ito mga boss, palagi niyong lilinisan. Ayan. Dahil napakaroon ng loob niyan. Yung mga ribaba, yan dyan ang pumasok. Ito ang unang laman nito dati. Yan, maglalagay na tayo ng cylinder head gasket. Ito. Tapos, ito yung cylinder head. Yan. Camshaft, turbo, oil pump. Yan, lahat. Siniset na nga pala natin yung timing. Lagyan natin dito ng screw para makuha natin yung tamang angat ng piston. Ayan, wala kasing makikita ng ano dyan, guys. Ayan na, kahit anong marka. Sa crankshaft wala. Sa camshaft lang siya meron. Ayan. Pero ang totoo niyan, meron silang ilalagay dito na gauge. Parang spark plug, tapos may gauge sa ibabaw. Wala tayo nun. Kaya ang nilalagay natin is screw. Ayan. Tapos, ang sa camshaft, ito. Tapos, ito rin. Yung sa exhaust camshaft. Ayan. Yan ang intake camshaft lining niya. Intake sa exhaust camshaft. Tapos, ang sa crankshaft, lalagay na tayo ng tensioner, damper, tapos yung supercharged clutch. And guys, ito yung tamang position ng clutch at tamang ikot niya. Tingnan niya, pre-lock. Pre-lock. Yan ang clutch ng supercharged. Ito na. Hindi pa natin makumpleto lahat dahil may mga kulang pang pyesa. Kapag binigay sa akin bukas yung mga pyesa, kumpletuhan natin ito, salpak na natin dun sa kasama natin Indiano. Wala pa yung magneto. Ito yung luma, ito yung pumalit natin na second hand. Ayan. Ito, replacement. Ayan. Tapos ito may tama. Ayan. Kaya pinalitan din natin ng second hand. Ayan. Nga pala mga boss, bago nyo yan ikabit doon sa jet ski or sa makina, kailangan i-testing nyo muna kung grounded o hindi. Dahil kapag grounded yan mga boss, halimbawa ito, grounded yung stator nya, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan mag-charge ang battery. Yan. Ngayon, kapag rectifier naman guys ang problema, check upin mo rin yun.
Wala kasi tayong rectifier dito. Meron tayo dito stator. Una, ito muna. Yan munang igniter or crankshaft position sensor ng jet ski. Ayan. Kailangan 0.5, 0.6. Ayan, 0.5. Dahil kung basta-basta lang yan guys ikakabit sa makina ng jet ski, tapos hindi gumagana ang ganito dahil second hand, baba mo ulit ang makina. Ito rin, kapag hindi rin yan gumagana or grounded, bababa mo rin ang makina niyan pagtatanggal niyan. Kumbaga ito yung kanyang alternator. Ayan. Yan, ibig sabihin, okay, may contact siya. Ayan. Paano hanapin ang grounded guys? Ganito, iisa-isahin mo yan, tapos ididikit mo yan dyan. Kapag hindi tumunog o walang continuity, okay yan. Kagaya nito, ayos siya. Ayan. Yung isa may tama, kaya naging grounded, tapos tinamaan din ito. Yung crank sensor na yan. Yan guys, ikakabit na natin to. Ito, may second hand tayo. Tingnan nyo. Ang ganda ng ano nyo. Yan guys, kapag pudpud na, palitan nyo. Dahil pag hindi, akala nyo hindi nakatiming ang inyong ginawang makina. Ayan, may woodrope yan. Ingatan nyo ang pagpapashoot. Okay. Tapos kapag second hand, sisikapin nyo rin yan kung higpit. Tapos itong lock na ito guys, so, kailangan higpit na higpit yan. Yan, output shop na yan. Ito ang ating panghigpit dyan, ng tools. Ngayon, bago nyo tatakpan, ilalagay nyo itong index. Yan, paikutin nyo yan para sure. Hinigpitan na nga pala natin to. Yan na. Bago nyo nga pala ikakabit yun guys, lagyan nyo muna ng seal. Huwag nyo lalagyan ng silicone para magandang lapat. Alam nyo kung nilalagay nyo dapat? Yung ring seal or seal, tapos grasa. Tsaka bago nyo ito ikakabit guys, chichikapin nyo muna kung grounded. Meron akong video. Yan, chichikapin nyo muna kung okay siya o hindi. Ay, salpak na natin yan. Ilagay mo na ang valve cover, paano yung spark plug dun? Okay. Anong number mo? 6. Kasi lumang modelo ito. Ay, 7 na yung ilagay mo, 7 kasi bagong modelo na pala ang piston. Ayan. Number 7 ang ilalagay natin yung spark plug guys, dahil new model na siya. Old model lang ang black. Ito na yung makina ng jet ski, buo na. Ngayon ipapasalpak na lang natin yan dun sa Indiano na kasama natin. Ready na yan. Yan. Updated na siya. Old model to new model ang lamang loob. Yan guys, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Ito yung lahat ng pinagpalitan natin. Puto lang crankshaft. Bye bye.